Diwa, pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari po sa lugar ng aking lola. Doon po sa isang baryo na matatagpuan sa Samar. Doon din lumaki ang aking nanay, kaya meron po kaming lahing Samareño. Ang tatay ko naman ay lumaki dito sa isang bayan sa Masbate. At dito na rin po kami lumaki ng aking ate. Taong 1998 ay napagpasya namin na magbakasyon doon kina lola, sapagkat matagal na daw kaming hindi nakabisita doon. Tuwang-tuwa naman kami ni ate kasi makikita ulit namin siya. Si lolo naman po sa mga panahong ito ay matagal nang pumanaw. Ayon naman kay nanay, si lola ay meron pong lahing manggagamot kasi ang kanyang tatay ay tanyag daw noon sa kanilang bayan bilang isang magaling na manggagamot. Kaya daw minsan kakaibang kanyang kinikilos. At kung makita man daw namin ito na nagsasalita na mag-isa, ang ibig sabihin ay meron siyang inuusal na orasyon. Proteksyon daw ito sa mga masasamang elemento tulad ng mga aswang at engkanto. Itinuro daw ito sa kanya ng kanyang tatay. May kakayahan daw kasi si lola na maramdaman kung meron mang umaaligid na aswang at engkanto. Yun nga lang, hindi sa kanya ipinamana ang lahat ng kakayahan ng kanilang tatay. Nang dahil hindi daw siya karapat-dapat at mabilis daw itong magalit. Ang kanilang panganay ang siyang nagmana na sa mga panahong ito ay buhay pa at nakatira sa isang baryo sa Mindanao. Doon kasi ito nakapangasawa. Tanyag din daw siya doon sa mga panahong ito. Isang umaga, katapusan ng Marso, ay narating namin ang bahay ni lola. Tuwang-tuwa ito kasi binisita namin siya doon. Ang kasama naman niya sa bahay ay ang kanyang kasambahay. Nakababata din naman ang aming nanay. Mapagkakatiwalaan po ito. Mga bata pa lang daw sila ay doon na siya tumitira sa bahay ni lola. Parang adopted na daw nila ito kasi nag-iisang anak lang din naman si nanay at hindi na siya nasundan pa. Ay salamat. Mabuti at binisita niyo ako dito. Sabi ni lola at parang tatalon po ito sa tuwa. Dito na lang kaya kayo tumira. Total, matanda na rin naman ako. Wala naman akong ibang pamamanahan ng bahay, kundi ikaw lang iya. At syempre, bibigyan ko rin ng adopted natin. Dagdag pa ni lola, sabay tingin sa kanilang kasambahay na tawagin nilang nating Tita Lani. Ay ewan ko sa inyong dalawa, kahit wala ayos lang. Hindi naman po ako humihingi. O siya, pumasok na kayo dito at ipagluluto ko kayo ng hapunan. Sabi naman ni Tita Leni, sabay yakap kay nanay. At nang makapasok na kami sa loob ng bahay, ay agad naman kaming humiga ni ate sa malambot at mahabang sofa kasi napagod kami sa biyahe. At sa gabing ito
ay wala po kaming naranasang anumang kababalagan. Kinabukasan, maaga po kaming nagising ni ate nang dahil pumasok si Lola sa loob ng aming kwarto. O kayong dalawa, gumising na kayo dyan. Yung iba ay naghahanap na ng pera. Kayo tulog pa rin. Gising na at tulungan nyo kami sa mga gawain. Pasigaw na sabi ni Lola. Agad naman kaming bumangon ni ate at nagtinginan. Napatawan na lamang kami at napagiling. Ganito po talaga si Lola noon pa man. Disiplinado. Kaya hindi na kami magtataka kung bakit si nanay ay ganun din. Nang makalabas na kami ng kwarto, ay nakita namin na may mga bagat damit sa upuan. Nandoon din yung amin at takang-taka naman kami ni ate kung bakit sila naghahanda. Meron ba tayong pupuntahan? Tanong ni ate kay nanay. Maligo na kayong dalawa at magbihis kasi pupunta tayo sa kabilang bayan, sa bahay ng lolo nyo na kung saan din ako pinanganak. Sabi ng aming ina. Meron pa pong bahay si lolo? Tanong naman ni ate. Oo, ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang kasi nag-iisang anak lang ito, gaya ng nanay nyo. Mahigit 1 taon na rin akong hindi nakapunta doon. Mananatili tayo doon ng 2 araw. Malapit lang din doon ang dalampasigan. Sigurado akong mag-e-enjoy kayo. Sabi naman ni Lola. Pagkatapos naming maligo ni ate, ay agad kami nagbihis at maya-maya lang, tumungo na kami sa kabilang bayan, sa bahay ng aming lolo. At matapos ang mahigit kalahating oras na biyahe, ay nakarating kami doon. Sinalubong naman kami ng tagapamahala ng bahay na tawagin na lang nating Mang Arman. Kasing edad lamang ito ng aming nanay at tulad ni Tita Lenny, pinagkakatiwalaan din po ito, lalo na ng aming lolo nung nabubuhay pa siya. Kasi isa ito sa kanyang mga tauhan nung meron pa silang palaisdaan. Pagkapasok namin sa loob ng bahay ay talagang malinis. Iniisip daw kasi ni Mang Arman na anumang oras ay darating si Lola. Kaya araw-araw talaga itong naglilinis sa bahay. Kumusta ka, Arman? Tanong ni Lola. Ayos lang po ako, Nay. Kayo, kumusta kayo? Nandito pala yung unika iya. Sagot naman niya. Pupunta kami sa dalampasigan ngayon. At Lenny, magluto kayo ng tanghalian. Dalhin niyo doon sa amin. Dagdag pa ni Lola sa mga ito. Tumango naman ang dalawa at matapos nga naming mailagay ang aming mga gamit, ay agad kami naglakad patungo sa dalampasigan. Siguro mga kalahating kilometro ang layo nito mula sa bahay ni Lolo. Pero sanay na rin po kami sa lakaran. Kaya naman sisiw lang para sa amin. Nung napadaan kami sa isang purok, ay marami namang tumawag kay Lola. Lalo na kay nanay. Kasi nung bata pa lamang daw ito, nagtatagal daw siya doon ng 1 buwan sa piling din ng kanyang lolo at lola. Mga magulang ng kanyang tatay. Kaya naman natatandaan ito ng mga matatanda doon. Meron din siya mga naging kababata. At bago pa man namin malampasan ng purok na ito, ay meron po kaming nakasalubong na matanda. At kitang-kita ko, Sir Chris, na nagkatitigan sila ng aking lola. Talagang masamang tingin ng matanda at lumingon pa ito nung nalampasan nilang isa't isa. Ganon din si Lola. Wala naman po siyang sinasabi tungkol sa matandang iyon. Patuloy lamang kami sa paglalakad at ako lang talagang nakakita sa ganitong sitwasyon. Kasi si tatay at ate ay nakatingin sa mga taong tumatawag kay nanay. Hindi nila napansin ang matandang nakasalubong namin. Lumapit naman ako kay Lola
kasi gusto kong malaman kung bakit ganun na pinakita ng matanda. At habang naglalakad ako papalapit sa kanya, ay nakita ko ang kanyang mga balahibo sa braso na nagtatayo. Sagot naman niya. Tumangon na lamang ako at hindi na nagtanong kay Lola kasi ayaw niyang maraming tanong. Pagkarating naman namin sa dalampasigan ay agad naming nilinis ang aming pwesto sa ilalim ng isang puno. Hindi po ito isang resort. Malaya mga tao na maligo sa bahagi na ito. Si Lola, ate at tatay ay agad namang nagtampisaw sa dagat habang kami naman ni nanay ay hinahanda ang aming mga gamit. Nilagay namin sa tamang pwesto. Halina kayo dito. Pasigaw na sabi ni tatay, pero ang sabi naman ni nanay, tapusin na daw namin ang lahat bago sumama sa mga ito. Para kung dumating na ang mga pagkain ay wala na kaming ibang gagawin. Maya-maya lang ay meron namang tumawag kay nanay. Isang matandang babae. At pamilyar po talaga ito sa akin. Siya yung nakasalubong namin. Nakatingin kay Lola ng masama. Tinawag niya si nanay. Tumingin naman ako kay Lola. Pero nakatalikod siya mula sa akin habang kinakausap si ate. Ano yun, Nay? Tanong ng aking ina sa matanda at nakita ko namang sumenyas ito na lumapit si nanay sa kanya. At nang marating ni nanay ang kanyang kinaroroonan, ay nakita ko siyang nakangiti habang nagsasalita. At nakangiti rin naman si nanay sa kanya. Hanggang sa hinawakan niya si nanay sa noo at kamay. At makalipas ang ilang segundo, nagpaalam ito at bumalik naman si nanay sa aming pwesto. Nay, sino yon? Tanong ko sa kanya. Kaibigan daw ng iyong lolo. Narinig niya kanina. Nakasalubong pala natin yon. Sagot niya. Ay oo, Nay, nakasalubong natin. Kaso abala kayo sa mga taga doon sa purok. Kaya hindi nyo napansin. Sa katunayan po, nakatingin nga siya kay Lola ng masama. Sagot ko naman. Hayaan mo na yon. Pumunta ka na doon sa mga yon. Ako nang bahala dito. Dagdag pa niya at tumangon na lamang ako. Makalipas ang ilang minutong pagtatampisaw. Nasaan yung nanay mo? Tanong sa akin ni tatay at agad naman akong lumingon sa aming pwesto. At wala na si nanay. Nandyan lang siya kanina, tay, sa pwesto natin. Baka bumalik sa bahay. Sagot ko naman. Ganun ba? O sige. O baka merong binili. Sagot naman niya at nakikinig lamang si Lola. Makalipas pang mahigit 10 minuto, nagsabi si Lola na umahaw na daw kaming lahat kasi kinukutuban ito ng masama at sundan ko daw si nanay sa bahay. Kaya naman dali-dali akong tumakbo. At pagkarating ko nga sa bahay ni Lolo, ay nagtataka naman si Mang Arman at Tita Lenny kung bakit ako umuwi. Nandito po ba si nanay? Tanong ko sa mga ito. Ha? Akala ko ba magkakasama kayo doon sa dalampasigan? Tanong sa akin ni Mang Arman. Wala siya dito, iyo. Bakit? Wala ba siya doon sa dalampasigan? Tanong naman ni Tita Lenny at umiling ako sa mga ito. Saan kaya pumunta yon? Tanong ko pa. Bumalik ulit ako sa dalampasigan at pagkarating ko doon, wala pa rin siya. At dito na nagsimulang magpanik si Lola
kasi kinukutuban daw talaga ito ng masama. At sa maniwala kayo o hindi, Sir Chris, pumatak lang ang takip silim pero hindi pa rin nakakauwi si nanay. At ilang oras po kami naganap sa kanya sa buong baryo. Marami na rin kaming pinagtanungan pero hindi pa rin namin siya makita. Bandang 7:00 ng gabi ay humingi na kami ng tulong sa mga kakilala ni Mang Arman at naghiwa-hiwalay kami para lang mahanap si nanay. At bandang 8:00, nagsabi si Mang Arman at Tita Lenny na natagpuan nila si nanay. Nang madatnan namin ito, ay nakahandusay ito sa lupa, nanginginig at parang wala sa kanyang sarili. Pinuwat naman siya ni tatay at dali-dali kaming bumalik sa bahay. At habang kinakausap namin ito, ay tumutunog din ang tiktik. Palipat-lipat lang ng pwesto. Magsindi kayo ng insenso at bigyan niyo ako ng itak. Sabi ni Lola na siyang ikinagulat namin. Nay, aanin niyo po ang itak? Tanong naman ni Tita Lenny. Basta, sundin niyo lang sinasabi ko. Pasigaw na sabi niya. La, yung matandang nakasalubong natin, yung masamang titig sa'yo, siya yung huling nakausap ni nanay. Pabulong na sabi ko kay Lola kasi bigla ko itong naalala. Sinasabi ko na nga ba, galit ka pa rin sa akin. Yung nanay niyo kasing bunga na pagmamahalan namin ng inyong lolo. Hindi kasi ang pinili. Ako yung pinakasalan. Kaya galit na galit. Kawawa. Pagpaparinig ng aming lola na siya namang aming ipinagtataka. Hindi talaga namin alam ang tungkol dito. Pero nalaman namin na yung matandang nakasalubong namin at yung kumausap kay nanay ay patay na patay pala kay lolo dati. Pero si lola ang pinili at si nanay ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Kaya siguro ginawa niya ng masama si nanay. Bigla namang lumabas ng bahay si lola at hinamon ng matandang ito na tawagin nating Maria. Hoy Maria! Magpakita ka. Huwag yung anak ko. Pasigaw na sabi ni Lola at kanyang pinagtataga mga dingding. Pero patuloy lang sa pagtunog ng tiktik na sa tingin namin ay gawa ng isang ibon. Matanda na tayo Maria. Malapit na tayong mamatay. Bakit mo pa pinapairal ang galit? Matagal na yon. Pagpaparinig pa ng aming lola at maya-maya lang, hindi na nasundan ang tunog na ito. Pumasok na rin si lola sa loob ng bahay at si nanay ay unti-unting nahimasmasan. Lintik na Maria. Parang hindi matanda kung umasta. Sabi ni lola. Sinong Maria, Nay? Si ano? Tanong naman ni Mang Arman at agad namang tumango si Lola. Tanyag talaga sila noon pa man. Hindi ko alam na meron pala kayong alitan. Tanong pa ni Mang Arman. Hayaan mo na yon. Ayoko nang pag-usapan. Pero pag may mangyari pang masama sa anak ko, ako mismong lulusob sa kanya. Dagdag pa ni Lola. Hindi na nga namin pinag-usapan ng tungkol dito at ayon naman kay nanay. Parang na-hypnotize daw ito. Bigla na lang daw siyang naglakad ng naglakad at hindi rin daw niya alam ang kanyang pupuntahan. Gusto naman daw niya makalabas sa gubat pero naliligaw daw ito at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Hanggang sa bumigay daw ang kanyang katawan nang dahil sa gutom. Kaya ayon, natagpuan siya nila Mang Arman na nakahandusay.
Nanatili naman kami gising at kinabukasan, umuwi agad kami sa bahay ni Lola at hindi na rin po nasundan ang karanasang ito. Pero gabi-gabi pa rin nagpapausok ng insenso si Lola. Nakikiramdam kami at nagbabantay, pero mabuti naman at wala nang nangyayari hanggang sa kami ay umuwi sa Masbate. Dito ko na po tatapusin ang kwento, Sir Chris. Maraming salamat po sa inyo.